Kasi nga, itong si Bongbong Marcos, sabi, iyak ng iyak na parang, biktima kami ng fake news. Putang ina, yung mahilig palang mag-fake news, kaibigan lang rin niya. Diba? Tapos yung gumagawa pala ng katarantaduhan, barkada lang rin niya. I am going to show you the Actually, sinabi ko nga, teka lang ha. Hanapin ko yung I think ito dito. Wait. Ito ba yun? Hindi yata ito, wait. Birthday ni Imba. Ito. Makakauwi. Yan. Ito, makakauwi na ba si PRRD? Kaya actually, at this point, alam ko na. Asan na ba yung aking comment dito? Meron akong comment dito Asan na ba yun? Wait lang ha. Asa nag-comment ka? Meron akong comment na I really believe that PRRD okay, wait lang, nandito yata yun. Dun sa shorter version ng video na yan. So, 13 days ago, sinabi ko na yan. At, ayan, okay. Ito yung shorter version. Ayan, so sinabi ko na, I feel it in my bones that PRRD will come home. Isipin nyo ng mabuti kung ano ang gagawin nyo pagdating ni PRRD sa Pilipinas. Of course, ayan. So, ayun. At saka meron ako mga sinabihan nito before. Yung mga sinabihan ko nitong mabuting balita na ito, alam nyo kung sino kayo. Ayan, taas ang kamay. Meron din bumulong sa dyan, mga sinabihan meron din bumulong sa akin pero hindi ikaw. Traitor ka. Hindi ka kasi sumasagot. Hindi ka kasi sumasagot. Ayan. Pero yun, okay? So, ang tawag dito, so yung mga nasabihan ko na, it's really very, well, let's just wait for things to unfold. I think it's better that way. It is better that way. I think there's no need to make this a competition, whether or not, kasi it may jeopardize the welfare. Breaking news. Oo, kapag ka, kapag ka, alam mo yun, kapag ka inadvertently ni-release yung information. Because sometimes, the information is not really a competition. So, I think these are matters that... Sabi lang natin dito na kami ni Joey, we've been together na hindi niyo nakikita and we are privy to very, very sensitive information that we could have used to gain clout or whatever it is na sinasabi nila na clout chaser kami ni Joey. If you just knew what Joey and I knew since we became friends, no? In February of 2024 or even before that, hanggang ngayon. Correct. Kung alam nyo lang, ang alam namin na hindi namin pinopost or hindi namin sinasabi sa inyo, I mean, really. So, kaya because these are things that you just have to wait as it happens. So, Ayan. So anyway, yun nga yung ayan, yung mga tumatawa-tawa sa comment section, alam niyo kung sino kayo. Ayan, yung mga nakakaalam dyan. Yung mga sabihan natin dyan. Ayun. Joey, it's very significant, ha? Very symbolic din, ha? It's June 12, ha? Independence, ha? Independence Day, ha? Tinaon talaga, ha? Ng pag-file ni Kaufman, ha? Tinaon correct. Ayan. Okay, so yun. Ayun, anyway, sana... tayo na Joey na wala antok ko, bigla akong iyak, sabi ni Captain Fat Spam. Right. Yung mga taong chismoso rin na nasabihan ko, huwag kayong mag-alala, nagsipag-iyakan rin sila. Alam na nila 2 weeks ago pa. Nag-iyakan din sila, ayan. So, kaya nga hindi na ako nag-apply ng Schengen visa eh. Baka pagpunta natin doon, pabalik na si Bian. Ayun. Lalo na ito, iyakin to si Tatay Amik Ayun. Ay, Tatay Amik, hello. Well, anyway, it says here, no, that the proposal for the interim release was unopposed. Okay, it was unopposed. Okay, so it gets really, it gets really positive from here on, yung interim release ni PRRD. So, ayan, in light of its agreement of terms of condition for interim release, the defense admits that the prosecution accept the risk factor enumerated, blah, blah, blah. The Duterte is not flight risk. Okay, so so ganda ng talagang okay.
Oh my God, oh my God. So ano talaga, there is a this is a slam dunk, I think, the interim Slam release. dunk. It's Slam dunk supposed yan. hindi naman siya so Slam dunk yan. Slam pa-flash ng document, nakakaiyak, grabe. Ayan, o sige, mag-iyakan na Sige, kayo. sige na, iyakan na kayo. Iyakan na kayo. Ayan. Request pa lang yan ha. Wala pa yung hindi pa yan ginagrant ha. Baka sabihin ninyo na granted na. Hindi pa. This is just a request. We will have to wait for the ICC, no, Pretrial Chamber 1 to grant the request for interim release, okay? Ayan. So yun, parang ang sinasabi dito, meron ng tumanggap na bansa kay PRRD. Okay? Wala ring opposition yung kabilang panig. So it looks like this is a shoe-in. Ayun, this is a shoe-in. Ayan. May redacted na host country, meaning hindi uuwi. Oo, hindi. Alam mo kung bakit? Ba't ikaw na lang umiiyak? Ayaw tanggapin ni Bongbong. Putang ina niya. Ayun. Kaya nga di ba di kasi kayo nanood ng live ko nun eh. Panoorin niyo tong ang tawag dito, balikan niyo tong live ko na to. Okay, wait. Sige. Okay. Balikan niyo tong live ko na to. Itong live ko na to. Makakauwi si PRRD. Okay, sige. Yung sa live section, makakauwi si PRRD. Ito. But panoorin niyo tong episode na to, malalaman niyo kung bakit hindi sa Pilipinas. Kung bakit hindi sa Pilipinas. Sinabi na yan ni Auntie Claire. Sinabi na yan ni Auntie Claire noon, di ba? They will not recognize. Correct. Ayan. Balikan nyo to. So dito sinabi ko, kaya hindi siya makakauwi. Si Auntie Claire mo, di ba? Sinabi na ni Auntie Claire mo kung bakit. Malaysia, truly Asia. Ayan. Okay? So yun. Kaya dapat lagi kayo nanonood ng live. Oo. At dapat sagutin yung tawag ni Joey. Dapat sagutin yung tawag ko. Ayun. Ayan. Okay. So yarn ang kwento ng buhay. Okay? So yan, sabi ko sa inyo, ang information ay hindi competition. There are some information that we just need to watch unfold together. In order not to jeopardize any goal or any prospects. Ayan, okay? So sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang, isipin nyo na, kung sakaling hindi makukuwi, kung sooner or later, I really believe that PRRD will be home. Okay? I really believe that he's gonna be home. So, kaya nga sabi ko, you think of what you are going to do. Ngayon pa lang, meron na kayo dapat na plano. Pag uuwi si PRRD, what are you going to do? Sino yung mga kasama ninyo? Magbuo-buo na kayong magkakamag-anak, magkakaibigan, what is our plan if PRRD is going to be in the Philippines? Of course, ito sa dito sa, hindi natin alam kung ano yung country na tinutukoy, di natin alam, mamaya, Pilipinas pala yun, di ba? Mali natin, I do not know, hindi natin alam, no? But if ever that's going to be the Philippines, or if ever that's going to be other country, what are you going to do? What are you going to do? Okay? So, that is something that you have, I said this already 13 days ago. For me, that's the more important message. Magnilay-nilay kayo, isipin ninyo, mga katropa ninyong Duterte supporter, lahat ng merong Duterte sa noo. Okay, nakakilala ninyo. Assemble now and think of what you are going to do when Tatay is back in the Philippines. Right. Ayun. Okay? Pupunta ako KL, feeling ko kung doon. Okay? Alam niyo mga kaibigan, mga nandito, nag-usap-usap na kami ni Joey doon sa land down under. Di ba, Joey? Pupunta kami ng The Hague noon. Kami ni na Atty. Glenn Chong, usap-usap kami doon. Tony Trixie, no? So, true. Baka Malaysia na siguro. Oo. Abangan na lang natin. Abangan natin. Okay?
Abangan natin. Ayun. So anyway, ayun na nga. Kailangan ko na rin kontakin yung diplomat na na-meet ko sa China. event natin sa peace conference na. Ayan. Okay. Anyway, Okay. ayun. Okay. Anyway, ang ganda ng segue mo kanina, Kuyang, ha? Yung, okay, bago lang tayo pumunta dito sa post ni Becoming Filipino on the online gambling, I would just like to get your take nga doon sa, ito ang linaw-linaw tangina, nagpapakalat ng fake news, nagpapakalat ng mga evil propaganda na hindi totoo. Diba? And the House of Representatives reaction is nothing. Diba? But these idiots in the House of Representatives called us pogo paid vloggers, narco vloggers, vloggers paid by illegal drug money. Diba? Pinatawag-tawag kami dyan sa House of Representatives, subjected to public humiliation, itong mga putang inang to. And now, OpenAI confirmed na merong opisina dyan sa Makati na may-ari ng isang malaking universidad or eskwelahan na nagpapakalat ng fake news, organized. Meron pang award na creative of the year, parang gano'n. Diba? So ito na, makikita na to, Joey, no? And the report actually is not a third-party investigative report, just like Reuters. In fact, it is the platform itself policing its own OpenAI. Yeah. No? Na nagsasabi that's what the House of Representatives wanted, di ba? Wanted to do, to police themselves, yung social media platform. Now, nandito na yan. Ito na yan. Oh, bakit ang meme? Bakit si Jay Ruiz? Correct. So, ano to? Ba't ayaw nyo magsipagkilusan? CIDG, PNP, Nicolas Torre, ano gagawin natin dito? Putang ina ninyo, kami pinablish niyo yung pangalan namin ni Attorney Torion Dahil kanyo nagpapakalat ng fake news. Kumusta na yung kaso mo, Joey? Ninyo? Joey, kumusta na yung kaso mo sa Davao? Doon final yun I filed my counter affidavit. Attorney Bobet also filed his counter affidavit. And of course, we move for the dismissal of the nasa fiscal level pa lang naman siya Nasa fiscal level pa lang naman siya. But of course, kasi I went to Davao in order to get to get a copy of the complaint. And nung nakita ko yung complaint, nakakatawa. Kasi ang sabi nila doon, ang allegation nila doon, ang kaso is unlawful utterances. 154 unlawful utterances. Yun yung kaso. Ngayon, unlawful utterances kasi fake news daw yung pinapakalat ko. Hindi daw totoo yung pinost ko. The post in question was when I said that nakakahiya kayong PNP, ginawa niyong tagapalakpak yung mga police officers ninyo. Nakakadiri kayo. Yung pinagpasuot ng pula? Yung ba yun? Yes, touch of red. Yung pinagsuot ng touch of red. Ayan, okay. I posted a memorandum of, a PNP memorandum with the names redacted. Okay? Doon sa post ko na yon. And they are saying that it is fake news. Yun yung allegation nila. Hindi yung totoo, fake news yan, ganyan-ganyan. And then the second allegation that they said na I publish a PNP document that is unauthorized to be published. Yun yung sabi nung So parang sa akin, parang, etang ina pala nitong mga to Akala ko ba fake news? Kung fake news to at pinablish ko, dapat, yung complaint nyo sa akin, nag-aaway. Diba? Nag-aaway. Ano ba? Totoo ba talaga? O hindi. Diba? Ganun lang yan. Kung sasabihin yung fake news, ibig sabihin, hindi nyo questionin yung publication ng document. Ibig sabihin, hindi totoo yung document. So there is no issue on the publication because that's not a real document. That's not your document. If it's fake news, meaning, hindi totoo yung document na yon. Ganon. Ngayon, ang sinasabi nila is that nag-publish daw ako ng isang document na hindi authorized i-publish. So, ibig sabihin, totoo yung document. Totoo yung memo. Na nagpasuot kayo ng touch of red sa mga pulis ninyo para mag-attend ng alyansa, yung alyansa para sa bagong kaputahan, di ba? So, anyway, yon. So, of course, syempre, on its face, talagang inconsistent talaga. And if this is going to move up to the to the court at bibigyan to ng due course, this is really questionable kasi parang eto pa nakalagay doon kung nasaan yung original post ko kung nasaan yung original post. The document was actually taken from someone else who originally posted the document, so it wasn't me who originally posted it. Pero ako lang yung kinasuhan nila ng parang unauthorized posting.
Hindi naman nila kinasuhan yung iba. And also, it is not a confidential document. It is a government memorandum. The presumption is all government circular memorandum resolution or whatsoever, those are public documents. Right. Unless ilalagay nyo dyan sa dokumentong yan, confidential, it's not even confidential, bitches. So ano na, talagang panggigipit lang talaga itong ginagawa nila. Panggigipit lang talaga. And of course, yun nga, parang sasabihin nyo fake, parang naging fake news yun. Inamin ninyo na memo nyo yun. Diba? Ano, ikukulong nyo ako dahil tinawag ko kayong nakakadiri? Walang crime doon. Your offended feelings doesn't constitute a crime. Me offending your feelings doesn't constitute a crime. Diyos ko. Exactly. Ayan. So anyway, wala pang reply yung wala pang reply. But I'm very confident it's going to be dismissed because I am not stupid. Yeah. Exactly. So ngayon, ano na ngayon? Nandyan na yung expose. Will it follow the same fate, no? Will it become the same expose sa Reuters na yun explosive yun kasi worldwide yun about the propaganda of the Pentagon sponsored propaganda against Sinovac. Ngayon wala na, napag-usapan nga ni Senator Amy, sandali lang yun sa kanyang committee. Wala nang final committee report. Ito pa kaya, Joey, what do you think? Well, this really calls for This really calls for an inquiry because yung AI kasi is becoming more and more powerful as time passes by. Exactly. And it's gonna become more difficult to identify what is real and what is not. So I think for that reason alone, because the technology is actually, ang unang narinig ko dito na nagsalita about AI, about how we're going to approach the AI technology was Senator Amy Marcos Right. Isa siya sa mga unang nagsalita dito na pagdating sa trabaho, pagdating sa education, we have to address AI technology. What are we going to do about this? And it can even help, Joey, in bridging the critical thinking gap. Yes, if you use AI tools doon sa eskwela. If used properly. So maganda talaga because alam mo, Joey, yung anak ko, yung youngest daughter ko, grade 9 siya. Ang ginagawa nila, Joey, tinuturuan sila. Merong AI tool, no? Na meron silang topic. Tapos siya yung magpo-prompt. Tapos sa AI na yon, yung isang AI will take the affirmative and yung isa naman will take the negative arguments at magdedebate yung AI, ha? And then my daughter now extracts from the arguments of both sides and then the citations and the sources, effectively fast tracking her research, fast tracking her understanding, and now making it more fun pa. So natutuwa talaga ako when she does it, no? Kasi nag-uusap So, sabi ko sa sarili ko, putang ina, kung nandito pa yan, I could have finished my engineering siguro in less time. Ayan, ito. Ayan. So I think it is something that has, not only because of the unethical use of Common Sense Incorporated na nagpakalat sila ng nagpropaganday sila ng very unethical nagpropaganday sila using AI in an ethical manner. So this is serious stuff. This is something that you should know. They were already called out by the platform itself. Right. Diba? Ito hindi to haka-haka, barbers, makinig ka. Ito hindi to haka-haka. Hindi to photo bloggers. Makating. Diba, Joey, they were penalized. Okay. Those accounts were blocked. Banned by the even if they were paying subscriptions. They were blocked. So ano ngayon? Konektado ni anak niyo si Tangko. Ano gagawin natin? So ngayon, kayo dyan sa HOR, na dangal-dangalan, we want transparency, real information, accountability, kinemirut, ganyan-ganyan. So what are you going to do now? Siyempre, hindi nyo naman papansin to, kalyado to nila Bongbong Marcos kasama to sa one big incestuous family nila Diba? Sila rin to Asa na yung anti-troll farm bill? Diba? I mean, they are the ones supporting each other. Diba? Na yung ape at yung nang-aape at yung mga ganyan-ganyan, nasa isang pamilya lang din, sila lang din magkakampi. Diba? Magkakakampi. Kasi pag hindi ito na-detect, Joey, I think
they would have used it for propaganda again on the impeachment of VP Sara. Exactly. I think so. I think so. Ayun. Di ba yung share mo nga sa TikTok yung isang content creator doon na grabe yung following, di ba? Di ba may share ka doon na kinall out mo? Parang bakla din yun. Na beauty product na ata yun. Tapos critical commentary. Oo, si airline, airline something. Parang parang M Airlines official, parang gano'n. Right, something like that. Ayun. So anyway, incestuous mga bastos-bastos. Matilda, yon si Matilda Airlines. Ayan. Incestuous not in yung incestuous. Ibig sabihin dito, parang nasa isang grupo lang sila lang rin yung naglolokohan. Alam mo yon? Sila lang nagtotorjakan. In metaphorical way. Kasi nga itong si Bongbong Marcos, sabi iyak na parang biktima kami ng fake news. Putang ina yung mahilig pa lang mag-fake news, kaibigan lang rin niya. Diba? Tapos yung gumagawa pala ng katarantaduhan, barkada lang rin niya. Diba? So sila lang rin yung nagpuputahan. And then you look at this, young guy Yeager, Tangko, bata pa, successful, mayaman. Tapos ito ang negosyo. Diba? Correct. What and these are powerful family itong Tangko na to, and staunch BBM supporter. And meron akong alam. Pero hindi ko na lang sasabihin. Itawag mo na lang sa akin bukas, ha? Oo. Ayan. And talagang very, very, kumbaga parang they will do everything to support the BBM administration. Ayan. So, ganun sila. Bilyonaryo.com, to be fair sa bilyonaryo.com, hindi rin sila, ini-report nila, grabe yung coverage nila dito, wall to wall din. Yung coverage nila dito sa fake news na to. Diba? Ang bilyonaryo lang, ang bilyonaryo ang una diyang nag-pick up ng story na yan Correct. Sumunod yung Inquirer, no? So I think now, Joey, do you have a certain sense of or a certain feeling na may mga mainstream media na rin na going out to criticize the government? Na halimbawa yung Daily Tribune, grabe kung makasatire, makasarcastic na mga post against the administration. So do you think na natauhan ba sila yan or ano sa tingin mo? I think yung mga media practitioner, marami naman na talaga diyan na if it's their personal political stand, marami talaga diyan na galit sa current administration. It's just that victim rin sila nung cruelty nung institution, nung industry Kasi even if they're going to write the real story on, let's say, yung mga let's say on the Quadcom drama, if they're going to write yung real deal kwento, yung talagang truly investigative writing, hindi rin naman kasi i-allow pagdating sa editorials desk kasi nga hindi naman sila yung nagde-decide at the end of the day. They're just workers there, yung mga media practitioners. So their hands are tied. Right. But sige, go. But I think more and more publisher are reaching their limits na rin as well. So that is why meron na sila ring mga pinapayagan na mga kwento that is very critical. Not necessarily to BBM, right. but dun sa mga kaibigan and ganon. Ayun. Pero what do you think? Yung Vera Files na fact checker ng Meta, yung Rappler na fact checker din, at yung sino-sino pang mga fact checkers dyan, they're not picking it up, this story, Yeah, good point kuya, hindi nila, ano na ngayon? Vera Files. I-fact check mo yan. Ayun, may pangalan, may address, di ba? May mga pagkatapos, kausapin nyo naman yung CEO ng OpenAI. Tama. Di ba? Ayun. Di ba, kunan nyo ng panig yung Yeager Tangko. Correct. Ba't mo ginawa yun? Di ba? Ayun. So, yun. Okay. Ayan. So, di ba? Yan ang kwento ng buhay. Ayun. So, anyway, punta na tayo dun sa natin, sa last topic natin for tonight, which is yun na, si Becoming Filipino commented, okay? Si Becoming Filipino commented on the
yung sabi niya yung saddest jeepney ride niya in quite a while. Let us just read yung post niya. Kilala naman natin si Kulas, I think everybody knows Kulas. Ayan, ito si Kulas. Yeah, si Kulas. German, he's German, no? German-American. German-American, German. Hindi, yung kanyang descent, yung kanyang ethnicity. Yeah. Pero ang alam ko, American citizen na to. American citizen, oo. Tapos yun, Canadian daw siya pala. Canadian. Sorry. Canadian daw siya. Thank you. Ayan. Thank you so much, guys. Ang daming may alam, oh. Oo. Siyempre, matatalino lahat ng mga taong nandito. Puro na sa row 1, no? Pabonggahan. Ay, nako, dito sa live na to, pabonggahan to. Kasi lahat gusto maging row 1. Pagkatapos yung mga hindi nakakaalam, umaamin na agad. Sorry, sa row 4 ako. Diba? Ayan. Ganon ang kalakaran dito sa live na to. Ayan. Ganon ang kalakaran sa live na to. Pabonggahan, kailangan row 1. Ayan. Okay. Ako nga nilalagay ako ng audience sa row 5 eh. Pag hindi ko alam. Sila yung naglalagay sa akin. Ako, Joey, row 5 ka na. Ayan. Okay. Anyway, ayan. So dito na tayo. Punta na tayo dito kay Joey. So this is what he said. Yesterday, I had the saddest jeepney ride I have ever experienced. I was right behind the driver, a manong, probably in his late 50s. Whenever we had a delayed stop, he would check his phone and try to spin a few more slots on Bingo Plus. When we had a really long stop, he kept loading 50 peso with GCash, losing it quickly and reloading. Sad to think he easily blew all his earnings for work in the day, in minutes. It was one of the most depressing rides I have ever had. We all may have vices. I mean, gambling has always been deep-rooted in culture here. Just look at Peria or Sabong. But grabe, it just seems like online gambling has completely taken over. Billboards everywhere, ads in apps, random text messages, even slot machines being modeled by Miss Universe contestants on Coronation Night, talking about being empowered. As a watch manong, I couldn't help but think, GCash, please disconnect from gambling website. It's just too easy. Just couldn't help but share my sadness and thoughts. That is all. Kuya. Grabe, no? And it would take a Canadian to articulate what we have been saying all along. Tayo ni Sas. Last year pa tayo niyan, di ba? Yeah. Especially yung mga celebrities who are endorsing it, no? Platforms like Lazada and Shopee na bigla na lang sumusulpot yung mga ads. Even my Twitter feed, even my X feed, Joey. Pag-scroll ko na yan, 2-3 accounts, andyan na yung Bingo Plus, andyan na yung Casino Plus, andyan na. Nakakahiya, but nakaka-alarma. Nakaka-alarma na kasi I know of people, no? Na talagang inuubos talaga ng pera nila na hindi naman para doon. I mean, it's not disposable income, but even if it's disposable income, the amount of what do you call this? The amount of promotion na ginagawa ng online gambling na yan ay sobra-sobra na, I think, no? Dapat gawin niya na pareho ng sigarilyo, Joey, na wala na talagang advertisement. Oo. Kasi ito grabe to eh. Grabe ang alam niyo, Joey. Walang limit sa promotion, ano? Walang limit sa promotion. Alam mo ba, Joey, yung Bingo Plus ni Albi Benitez at ni Yusik Tangko? At I think it was 2024 or first quarter of 2025, the kanilang financial statements. They have 34 million users, Joey. 34 million Filipino users. Imagine that. The prepaid subscriber of Globe end of 2023 is just 25 million. Meaning to say, the entire prepaid subscriber base of Globe plus 18 million, no, or 8 million or 9 million of the other accounts, no, prepaid accounts, is using Bingo Plus, and I would argue that every one of them is playing, just like the jeepney driver. Kasi ako, habal-habal driver, nagtumatambay dyan, nag-i-scatter, mga estudyante, Joey, inuubos yung allowance. You told me a story when I was in Cebu, no? You told me a story of a relative na yung bigla-bigla na lang nagwala. Nag-inuman kami.
Iinuman kami. So naglalaro yun sila sa kanilang phone. Tapos bigla na lang ginagano kasi natalo na pala ng 50,000. 'Di ba? I mean, yung anak ko kaklase niya from well, they're wealthy from parts of the Visayas, I think from Leyte. Nandito nag-aaral, naka boarding house, maganda yung boarding house. Medyo inuubos. Yung wala nang pambayad sa boarding house, walang pambayad pambili ng pagkain dahil yun, scatter. Yun ang nakakaubos. Kasi it's so easy, Joey. In fact, 'di ba, may order na yan kasi automatic pag nag-press ka minsan sa GCash. Kasi yung mga users na yan, Joey, they are not literate in terms of the technology. Minsan pag pinindot mo yan, automatic na nalilink yung GCash account mo So dapat talaga sinabi ni Nicolas na dapat merong walang automatic linking of your account. You have to do it manually and you have to register it manually. Katulad ng mga bago ngayon, 'di ba, yung mga apps noon, Joey, yung mga cloud services, 'di ba? Free trial, tapos kukunin yung payment details mo. Tapos pag expire ng payment trial mo, yung ang free trial mo, automatic na nagcha-charge. Ngayon, yung parang may mga bagong legislation ngayon, natanggalin na 'yon. Pag free trial. And then yung prompted kung pagbabayad ka ba. So dapat ganun yung gawin muna, Joey. Ako talaga, grabe, no? Ito super, ha? 50 pesos. And this is, I would just like to, and I'm going to cut this portion in order for more younger viewers to understand why people like me appreciate PRRD so much. Okay? Mga bata, ganito yan. Okay? Ang gambling dito sa Pilipinas, as a general rule, illegal yan. Okay? Ang general rule sa bansa natin, lahat ng sugal, illegal. Okay? However, okay, matagal na tong moral debate on gambling. Are you going to regulate it or are you going to make it illegal altogether? Ganyan. Okay? And if you're going to, this is a governance issue, okay? This is a governance issue. So mga political science student dyan, okay? Tsaka sa mga public administration student dyan, this is really a governance issue. Ang gambling, like prostitution, okay? Like yung mga sex for money, ganyan. Ito ay mga problema na matagal nang nag-i-exist at ito ay matagal ng moral question ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Okay? When we talk about gambling, okay, is it prudent on the part of the government to make it to ban it altogether? Yung zero gambling dito sa bansang to. Walang magsusugal kahit ano. Okay, walang sugal, zero sugal. Is it prudent to do that? Or is it prudent to just legislate it? Okay? Or regulate it, I mean. Which one is more prudent? Is it zero mo yan? Bawal lahat ng uri ng sugal? Or i-regulate mo na lang? Okay? Now, if you're going to look at the Filipino culture, makikita ninyo, maiintindihan ninyo na ang mga Pilipino by nature ay sugarol. Okay? Just like the Chinese. Okay? Sugarol talaga. So dito sa Pilipinas, ang ruta na tinik ng Pilipinas ay nire-regulate natin ang sugal. Okay? Lahat ng sugal, illegal, except yung mga sugal na pinayagan ng Estado. Okay? So ibig sabihin, pag hindi binigyan ng government permit, ng government approval ang isang sugal, illegal yan. Okay? And I think it's a prudent, it's a prudent action of the Philippine government na basically, simula pa to nung panahon nung matandang Marcos, ni FEM, na kung saan, sa kanya nagsimula yung PAGCOR wherein nagkaroon ng casino operation dito sa Pilipinas, nagkaroon ng mga gambling operation, ganyan-ganyan. Kinilala yung mga iba't ibang mga sugal na, sige, pwede nyo gawin yung mga sugal na yan. But, it has to be something that is, yung supervised by the government. So, may mga iba't ibang rules na sa mga iba't ibang lugar. I think, Sabong is, under the regulation of the local government yata. Yung Sabong. LGU yata may hawak niyan. LGU at saka yung Games and Amusement Board, GAB. Oo. Pagkatapos, ang PAGCOR naman is regulating yung mga casino, yung iba't ibang mga online gambling and things like that, yung mga ganyan-ganyan. Okay? So sila yung nag-aano niyan. Why is it prudent to do that? Because kapag hindi kasi nakita ng gobyerno kung sino yung mga legit na nag-ooperate ng mga sugal,
Itong mga sugal na to, hindi naman to hihinto eh. Right. And the regulation would actually make the government effective when it comes to tax collection. Because kilala mo kung sino yung mga nag-ooperate, okay, it's better to really monitor their income and then tax them appropriately. Okay? It's better to tax them appropriately. So ngayon, kapag kunwari, kilala mo kung sino lahat nag-ooperate ng sugal, mas makaka-respond ang gobyerno appropriately pag nagkaroon ng issue, mas makaka-respond ang gobyerno appropriately kapag kunwari pagdating do sa taxation, they would contribute more efficiently sa revenue natin and things like that. Kasi nga ang rason diyan is that you cannot really stop gambling. You cannot really stop Filipinos from gambling. So the better way to do it is to regulate it. Okay? Right. Now, ladies and gentlemen, that's what happened to Pogo. Okay? Yun yung naging desisyon ni PRRD nung siya yung naging presidente because Pogo is in existence even before PRRD became a president. Okay? GMA Now, pa yan nag-umpisa. Yeah, GMA pa. I believe it's really era time pa. Kasi si era maraming kaibigan mga Chinese yan di ba? So nangyari na yan but GMA coined the term. Yung kumbaga doon na siya nagkaroon ng pangalan na Pogo. Pero sino pinaka-OG doon? Di ba si GPE? Correct! So, diba? Yung Cagayan Export Processing Zone. Ayan. Andun. Okay. So anyway, ayan. So ngayon, nung nagkaroon na ng kasi nag-ooperate na yung Pogo. At alam naman natin, no, lahat ng sugal, not only Pogo, lahat ng sugal, ang kaakiba talaga niyan, social cost. Okay? Ang social cost niyan is that maraming Pilipinong malululong sa sugal, masisira ang buhay, masisira ang pamilya, masisira yung basic unit ng ating society kapag kunwari may mga nalulung-lulong na sugal dyan. Kasi pamilya talaga apektado dyan pagka merong nabaliw sa sugal. Okay? Ngayon, also, ang isa rin sa mga social cost niyan is that when there is sugalan, meron ding mga sindikato. Ganon. Right. So, nagkakaroon yung mga krimen-krimen na associated sa sugal. That's really the social cost of sugal. Okay? Yan talaga yung mga social cost ng sugal. Kaya nga you have to regulate it eh. Kasi kapag ni-regulate mo siya at naano mo siya, at least arm's length itong mga taong to. You would be able to know exactly kung sino yung mga taong accountable pagdating sa mga kapag kunwari nagkaroon na tayo ng mga problema, nagkaroon na ng mga krimen associated to this gambling endeavor, ganyan. So yun yung kanyang what do you call this? Yun yung wisdom niyan. Kaya nire-regulate yung mga ganyang sugal. During PRRD time, this was regulated. Okay? Pogo was regulated. And the reason for that is because dumadami na yung Pogo dito sa Pilipinas. You want to know who are the legitimate operators. Okay? Who are the legitimate operators? The legitimate operators, they would have to follow rules. The legitimate operators would have to file taxes, regulatory fees, okay? If we are going to make this legal, the Pogo operations, okay, magbe-benefit tayo dito when it comes to revenue generation. And that really is something that is felt noong panahon ng pandemya. Yung ating revenue na nakuha mula sa Pogo operations augmented the kita of our government. Okay? Kasi nakokolekta na to. Kasi otherwise, itong perang napoproduce nitong mga Pogo operators na illegal, they're just going to pay for protection money. Papupunta lang sa corruption yan. Kapag hindi nagbayad ng tax yan, pag hindi yan magbabayad lang yan ng protection money kung kani-kaninong mga public official para hindi sila huntingin. Di ba, Joey, very significant yung increase prior to the regulation of the Pogo. Parang 600-700 million lang ata yung revenue generated. But when it was regulated, parang nag-triple or something like 3 or 4 billion kaagad hanggang sa lumaki talaga, no? I do not know the figures exactly, Kuya Kitty, no? But there were really significant collection pagdating doon sa ganyan. Well, aside from that, of course, kilala mo kung sino yung mga operator. May nakalista, may mga officials, you really would know who to run after kapag nagkagaguhan dito. Aside from that, Pogo is a sugal na kung saan ang mga sugarol niyan, okay? Ang mga sugarol niyan offshore. Bawal ang mga Pilipino na magsugal through Pogo. Kasi kaya nga yan, Philippine Offshore Gaming Operations. Kasi nga, ang mga sugarol dito, mga nasa ibang bansa. Okay? Mga nasa ibang bansa, it cannot be accessed by a Filipino. So the Filipino cannot play the online game. Okay? The online sugal. Okay? Ngayon, dito na tayo sa mga kaputahan ninyo na when you look at Pogo, you frown. Na parang, Pogo, bad, ganyan. And this is when I cannot understand yung mga kabataan dito na galit sa Pogo. TPRD nga yan, di ba nilegalize niya yung Pogo? Yeah, for revenue collection, it was legalized. Okay?
Ngayon, ano ang nilegalize nitong administrasyon na to? Ang nilegalize nitong administrasyon na to at ang binigyan ng sangkaterbang mga permit ng mga operation is an inland gaming operation. Ang mga sugarol ngayon ng mga online sugal ay mga Pilipino. Okay? Kapwa nyo Pilipino, mahirap, driver, tindera, bata, Labandera. basta Labandera. may Gcash. Correct, labandera. Nagsusugal. Inilapit ninyo ang pagsusugal sa ordinaryong Pilipino. You put the lives of a normal Filipino, yung mga isang kahig, isang tuka, okay? Nilagay nyo yung buhay nila sa mas miserableng pwesto, sa mas miserableng posisyon dahil inilapit nyo yung sugal sa kanila. Okay? And you questioning Pogo, you're not batting your lashes dito sa sitwasyon ngayon. Kapwa nyo Pilipino na uubos ang pera sa ganitong kaputahan pero hindi kayo umiiyak. Pero galit na galit kayo sa Pogo na kung saan ang sugarol dyan, hindi naman mga Pilipino. Again, like I said, ang mga naging desisyon kung paano i-approach ang sugal, this is governance issue. PRRD, approve of Pogo while protecting Filipino people at the same time. Si PRRD mismo, nung panahon ng pandemya, kung saan inaprubahan niya ang online sabong, he admitted, he made a mistake. Pasensya na kayo mga kababayan, pinayagan ko ang online sabong. What happened to online sabong? Alam naman natin tinake over ng sindikato yun, ang daming nawawala, ang daming namamatay, ang daming, di ba? Ang daming why? Because online sabong is very, very, Accessible. Accessible. 5 pesos lang ang bet, makakapag-online sabong ka na. PRRD apologize for that. Sinabi ni PRRD, pasensya na nagkamali ako dyan. Okay? At bago bumaba si PRRD sa kanyang pwesto, binan niya ang online sabong. Dahil nakita niya kung gaano nito sinisira ang pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Ngayon, nakikita nito online gaming. Ang yumayaman dito, mga kaibigan ni Bongbong Marcos. Ang yumayaman dito, mga Pilipino. Okay? But at the same time, ang mga naghihirap dito at ang tinatamaan nito ay yung mga ordinaryong Pilipino, isang kahit isang tuka. Putang ina, magkaroon naman kayo ng simpatsya. Because imagine, Joe, you're going to talk to us, galit na galit kayo sa Pogo? Galit na galit, si hindi ko bayang sa Pogo, ganyan. Kasi Joey, no? Just for context, I forgot the exact figures, no? Itong DigiPlus, who runs Bingo Plus, actually earned about 25 billion in net profits in 2024. That's 25 billion of money from ordinary Filipinos that should have been used para ipambili ng bigas, ipambili ng ulam, ipambayad sa matrikula, ipang-alawan sa mga anak, ipambili ng gatas. Pero saan napunta yon? Doon sa dalawang crony lang ni Marcos, si Albi Benitez at si Yossi Tanco, majority shareholders of DigiPlus. But mind you, Joey, there is an unnamed investor early in 2020, late in 2024 na bumili ng significant shares ng DigiPlus na yan. It was incorporated in April of 2024 doon sa Singapore. By September of the same year, bumili ng almost 20 or 30% ng kumpanya. We do not know who he is. Sinong may beneficial owner? Chances are, and this is just my hunch, baka yung barkada nila din dito. Baka si Tambi din. So iilan lang ang kumikita dyan. Tapos million. Imagine, DigiPlus, 34 million users. 34 million Filipino, and that's DigiPlus alone. Bingo Plus lang yan. And you have hundreds of online casinos now. Hundreds. Grabe, no? This is an epidemic more than the drug epidemic, Joey. Correct. Because yung drugs, yung opium nga daw. kasi yung drugs kasi, pag high ka na eh. Hindi ka na naghahabol eh. Hahabulin mo lang yan pagka bumaba na yung tama mo. Sa gambling, Joey, wala eh. Walang limit yan eh. Even if panalo ka na, but the adrenaline rush, because it's no longer about winning, it's the thrill of winning. It's the act of gambling already that's triggering your dopaminergic centers of your brain. So, kaya nga, yung iba na uuubos. Kasi even if panalo na sila,
Continue pa ano, rin. dahil dopamine hits, gusto mo, hindi, ano Yeah. pa rin, you want to push your luck. Lalo na ipagtalunan ka. Kasi gusto mong bawiin eh. That's human nature. So, walang limit. Virtually walang limit. Hindi tulad ng alak, na pag lasing ka na, hindi ka na bibili. Tulad ng drogas, pag high ka na, di ka na bibili. Wala eh. Walang katapusan yan eh. That's why it's worse than drugs. It is terribly worse than drugs. True. And ang masama dito, maganda yung sinabi ni Jerp kanina eh. Parang yung mga nag-ooperate nitong mga bingo, nitong mga online gaming na ito, they are like parasite, draining the blood of the ordinary Filipino people. Alam mo yun? Linta eh. Talagang sisip-sipin lahat ng dugo ng mga, ng ordinaryong Pilipino eh, tapos sila lang yung yayaman. And this epidemic, Joey, para yung termites eh. Para yung anay. Nasa surface level, yung ating society, parang okay pa. Pero kinakain na ng online gambling epidemic yung loob-loob. And it's just a matter of time before the society collapses. I'm telling you. Look at the HIV incidents. Sino bang mag-aakala? Sino bang mag-aakala na there's a 500% increase in just 7 or 8 months? Diba? Sino mag-aakala? And 15 to 25, 95% boys to boys? No, nobody knew. Nobody knew. Even the staunchest advocates of the woke movement. Diba? Walang alam. Lalong-lalo na yung social cost ng online gambling addiction. Wala nga data eh. Diba? So, Totoo. Kuya, I want to hear your opinion doon sa mga sinasabi kasi ng mga nagpo-promote ng sugal. Kasi sabi nila na kasi talaga malalaking deals talaga yung yung pag magpo-promote ng sugal yung mga online influencer and yung ako sa akin make or break yan ha. I do not support or watch any content creator basta nag-promote ng sugal. Hindi na. Oo. Wala na din. Walang X ka na sa akin, ganun. But ang mga nila, like for example Nadine Lustre, no. Si Nadine sabi niya parang I choice mo yan. Choice mo yan. Choice naman nila yan eh. Parang bakit kami yung sisisihin ninyo? Hindi naman kami yung nagsabi sa kanila na magsugal sila or at the end of the day it is the choice of the individual whether gusto nilang magsugal or not. What can you say about it? Well, di kung ganun, i-promote na rin natin yung shabu. Kasi choice din naman yan ng drug user eh. It's so happen na illegal yung shabu. Pero applying your logic kanina, illegal din naman yung sugal na hindi regulated. The only difference is it's regulated. But the problem is there too much or is the regulation very lax? Especially, kasi alimbawa, yung syntax, alcohol and tobacco and sugary drinks. Di ba? May kaakibat yan na syntax, no? Kasi nga, to address the social cost of tobacco use, alcohol use, and the high incidence of diabetes because of sugary drinks. Ang online gambling, Joey, wala eh. Windfall upon windfall, billions of pesos ang kinikita ng mga online casinos. Do they pay? They only pay taxes, maybe corporate tax, which is debatable, but kasi they can always employ the law to circumvent the tax laws and pay the minimum that they could pay. Pero yung para pareho ng alcohol, tobacco, and sugary drinks, wala yan eh. So I think it's time na number one, para sa akin talaga, i-ban talaga yung advertisement, i-restrict yung automatic linkage of the e-wallets, and then have the operators pay or have a standby fund, no? Parang social fund, para may mga malapitan yung mga pamilya. Halimbawa, isang pamilya dyan, nalulong yung asawa at naubos yung pera ng isang OFW or yung anak niya na estudyante, nalulong na sa scatter o may pupuntahan siya na help desk at kung ano-anong therapy ang gagawin. Parang ganun ba? That hindi lang na rake in sila ng profits, pero ang estado or ngayon nga hindi ang estado kundi ang pamilya mismo ang the one to be deal. Ako meron akong kakilala, talagang lumobo yung utang ng pamilya nila because of the online gambling at naibenta yung mga properties. Yeah. Just to pay for the indebtedness of that member of the family. I remember na topic na natin to. May mga nag-share pa nga ng mga viewers tungkol dun sa experience nila sa mga relative nila na nalulong sa sugal. And I remember meron ring isang nag-join na siya mismo nalulong siya sa casino na parang kailangan, kumbaga parang hinil din niya yung sarili niya later on na parang shit, mali na to ha.
Mali na Right. to. And then, kumbaga, it took him quite some time and lose so much before niya na-realize na parang, tangina, it's overtaking my life, ganyan. Right. So parang he has to walk away from that. Tapos nag-abroad na lang siya. Nag-abroad na lang siya para hindi magtuloy-tuloy yung downfall sa sugal. And Right. I think, it's very important that na yung mga nalulung rin sa sugal na ganito, they have to tell their story also na kung gaano kasama to. Kasi medyo may embarrassing factor din kasi yan, di ba? Embarrassing Yung talaga. Tulad ng drugs, tulad ng HIV. drug oo. Ganun. Merong pero you really have to we really have to put it out there and so that more people would realize kung gaano nito winawasak yung lipunan natin. Moral fiber of our Yeah. moral fiber of our society is being destroyed from the inside out. Oo. Pero Joey, do you remember na may isang parang celebrity yun na magandang babae na sa Facebook meron siya mga videos na nalulung siya na ilang milyon yung ano ba yung pangalan nun? Ayan. Yung yung inamin niya na nalulung siya tapos parang millions yung inabot niyang pagkatalo sa millions yun. Oo. Correct. I forgot the name pero magandang babae yun na no? Babae, oo. Yeah, na Parang umamin siya. Celebrity or beauty pageant contestant or something like that. Correct. Si Lars Pacheco, yes. Lars Pacheco. Yun. Trans daw to si Lars Pacheco. Trans siya. Okay. And I think I remember me and Sas uploading Lars Pacheco for telling her story. Kasi importante talaga yun. Dapat sinishare talaga yan Kasi sana po wag po kayong malagay doon sa posisyon na na yung mga inyong mga pinagtrabahuhan, yung inyong mga ipon ay hindi madali ng mga hindi madali ng sugal. Ayan. In one of my live streams na in-interview ko si Katibi, inamin niya talaga na yung kapatid niya nalulung din sa online gambling. Parang kapatid niya siguro yun, if I remember. So grabe, it's really not going to it's really not gonna it's really not gonna work. Pero na bang naging sobrang yaman dahil sa sugal? Nasugagol. Ang yumayaman operator, hindi sugal. The house always wins. Yun ang creed ng casino. The house always wins. Totoo, ayan. So yun, I think kahit dito ngayong gabi, I think marami dito rin yung kasi ang kasamaan kasi sa sa online gambling, kahit nakaganto ka lang nagsusugal ka na pero hindi alam ng mga taong nakapaligid sa iyo na nagsusugal ka. Yes. So kumbaga it's very discreet. At yung biruin mo yung sinabi mo kanina Kuyang EB na 34 million ang users. I mean, but do you really see them? Right. Do you really hindi natin napapansin na it's just too easy and ang problem hindi mo alam kapatid mo, kaibigan mo, baon na pala sa sugal pero hindi pa rin natin na-realize. And that is something that is very very dangerous. Magugulat na lang tayo pasan na pala nila yung ganung kalalim na problema. Ayan. So yun. Ako kasi yan ang mantra ko sa buhay no gambling, no drugs. Ganun. Tama. Ako din. Nung una, I was breeding kasi nagbi-breed ako ng mga game fowls ng mga manok pagsabong. I only gamble on the minimum bet every time meron akong official na fights. Kasi may mga associations kami and you have to participate sa mga fights na yan in order for you to remain a member and in order for you to be accredited, no? At magaganda din yung mga presyon. Pero I only do the minimum bet, no? 5,000, 3,500, no? So, pero yung ibang klase ng gambling, I really don't. Yung sabong kasi merong parang may competitive factor yung parang you have to raise a game fowl na talagang magandang lahi, matapang, ganyan. Scientific. Meron siyang competitive factor and meron ding cultural factor kasi it is something na talagang nasa DNA na ng mga Pilipino. So garol talaga pagdating sa sabong That's why Joey, ang sabong is considered a sport. Kaya ang nagre-regulate niyan is the Games and Amusement Board, just like boxing. Yeah. It only happens that a part of it is gambling, no? May gusto kasi. Ganyan. Ayun. Ang problema kasi kunwari itong yung
yung kunwari yung mga online gaming. Wala namang competition talaga doon eh. Parang it's pure game of chance. 'Di ba? It's pure game of chance na ay wala kang preparation, pupunta ka lang, meron kang load, then you ring a wheel or parang alam mo yun yung mga color games and things like that ganyan. So wala siyang wala siyang it's just game of chance talaga. Game of chance talaga. Game of chance. Imagine yung driver tapos talunan ka na ng 500 pesos in just 1 kilometer na biyahe mo kasi matraffic. Tapos natalo ka na ng 500 just like Colas shared. Iinit ang ulo mo nun. Talagang iinit ulo mo. Nagda-drive ka, nagmamaneho ka, tapos direct yung araw. The danger, no? Diba? Sabi ni Marco Sabong nasa Southeast Asian culture. Aside sa Pinas, Indonesians, Malaysians are into cockfighting also. Yeah, Ayan. agree. So may culture, well, it's still sugal at hindi ka pa rin dapat malulong dyan. Pero kasi regulated nga. Kasi nga, for example, anong araw lang ba yung sabong? 'Di ba? You can only sabong like maybe once a week. Dito sa amin, ang araw ng sabong is Wednesday. Ganyan. So in a week, isang araw ka lang makakapagsabong. So I mean, sugal pa rin yan. Ibig ko sabihin parang ako, I would still want my man na hindi maging sabongero. Ganyan. Pero it has a very high barrier to entry. Kasi merong barrier to entry, correct. Kasi kung gusto mong araw-arawin, hindi araw-araw sa kabila. Wala ka dito, biyahe ka talaga. Talagang sasadyain mo. Unlike dyan sa online, so Joey, you could just imagine yung mga lulong sa online, kahit naglalaba, kahit kahit anong ginagawa, check sa cellphone nila kasi naglalaro. Grabe talaga. Ayun. Okay. Anyway, ayan, tawag dito, ano pa bang mga natin kuya? Actually, yan yung tatlong topic na gusto kong pag-usapan today eh. Pero anything else that you want to talk about before tayo mag-end live ng 2:00? Ayan. Pero pa tayo 15 minutes. Ano pa ba? Yung mga lang, siguro yung again, medyo ang tawag dito, medyo kumalma ang South China Sea issue. Medyo kumalma yung atin ito coalition. Hindi ko na naririnig eh. 'Di ba? So ano meron? Ayaw na daw kasi ng Jumerica na Ayaw na raw ng Jumerica na yung impeachment. Ayaw na raw ng Jumerica sa impeachment. Saka yung ICC nag-sanction ang US, second round of sanctions against those judges sa ICC, and then followed up by the statement of Marco Rubio, US State Department Secretary, calling on the allies of the Americans to support the sanctions. To support their sanctions. So ngayon yan? You are an ally. Tapos you are in contradiction with the stance of your patron. Ngayon yan? Siguro yun yung isang yun yung isang rason siguro, no? True. Pero Joey, what do you think is the impact of the US sanctions sa kaso ni PRRD? Again, I think medyo marami din kasi yung ako sinasabi ko talaga na there is a political impact talaga. Mga tao din yan yung mga judges na yan. Tao din yan sila eh. At tapos yung mga tao na yan at mismo yung korte nagdedepende din yan sa contribution ng mga members of the treaty at yung mga malalaking sponsors diyan, 'di ba? And in fact, ang lagi kong sinasabi, yung overwhelming win of PRRD sa Davao against Carlo Morales na parang 8 times ata, no? The boss of Carlo, ang boss ni PRRD. Yun talaga, malaking impact yun. At lalong-lalo na yung mga nandun sa The Hague na walang humpay na nag-aabang kay PRRD. Although, pag-usapan natin yun, hindi ko na-follow yun. Ano ba yung mga kaguluhan doon? Katulad ba dito sa Cebu? Oo, kuyang. Pero, teka, i-update pala kita dyan. Update mo nga ako? Sige, update mo nga ako. Pero pang offline, hindi pwede pang... Sige. Yung update ko sa Cebu sa'yo, pang offline din yun, Sorry, kami na lang muna ni Kuyang Ibid. Ayun. Pero ikaw Joey, assuming lang, no, mapapauwi si PRRD at hindi sa Pilipinas, would you go there? Wherever he is, kung saan siya dadalhin. Halimbawa, sa Asia. Yeah, definitely.
Punta tayo, no? Oo, let's go. Let's go. Let's go talaga. Ayun. Mag-organize So, ba kayo dyan sa Manila ng ng parang group? Di ko nga alam, naghahanap nga ako ng yung for the 100th 100th day ni PRRD na from the kidnapping. Ayun. So yun. Ano ba yung mga post ni Kuya Miko na away-away sa Hague? Actually, i-follow niyo na lang si Kuya Miko. Total siya yung invested dyan. I-follow niyo si Kuya Miko, si Coco Locoy. Ayan. Total siya yung invested dyan. Ayan. Comment naman sa Hague. Well, ako siguro naman alam niyo kung ano yung ko dyan. Kung ano yung position ko dyan. Ayan. And I really appreciate Alvin and for showing humility and for making PRRD the priority. Because at the end of the day, it's PRRD. It's PRRD. No one else. Ang bida dito, hindi tayo mga followers, hindi tayo mga supporters, hindi kaming mga content creator. Okay? Ang bida dito si PRRD, wala nang iba. Ayun. Tama talaga. Pero ikaw, Joey, going back to the house, do you think na ano ba yung chance na mapalitan talaga si Martin? Maugong ba talaga? The other side have the numbers, do you think now? Well, ang sabi ng mga ibong mantalinghaga talaga, malaki yung chance that is going to be Albi Benitez. It's going to be Albi Benitez. Kasi siya daw yung binabaka pa ng Malacanang si Albi Benitez. And gayon, ino-observe ko si Tambi. Si Tambi sabi, hindi, malaki ang yung nasa pa rin, malaki pa rin yung suporta ng mga kongresista, ganyan kami. Yung kumbaga parang is fighting for the still fighting for the House speakership and boasting that he has 285 na reps na sumusuporta sa kanya. But yun nga, sa akin kasi, pangalanan mo. Right. Saan? Sino ba? May ingay lang naman na sumusuporta yun, si Paulo Ortega. Talagang baby boy Tambi naman talaga yun eh. Diba? Si J.J. Suarez. Yung mga J.J. Suarez is uncontested, diba? Parang wala nang pinalaban niya sa sa Quezon eh. Diba? So, ayun. So parang siya yung matunog. Pulong is also gaining support. Yun. Si Mix Nograles ba yung PBA? Nanalo ba yung PBA? Hindi, no? Hindi. Yung PBA, hindi. Hindi. Tapos talo pa si Migs. Talo pa si Migs. At least panalo si Chino. Ay, okay. Maging Chino ka man. Maging Chino ka man, ayan. So, first lady ngayon si Migs. Ayan. Wow. Hindi si Chino? Oo. Ayun. Akala ko si Chino yung first lady. Hoy! Ayun. So, well, okay. I am not discounting the fact na baka maging si Tambi pa rin ang House Speaker. But what I am saying is that yung bravado ni Tambi na siya ang magiging House Speaker is medyo ampaw. Okay? Kasi niyayabang-yabang lang niya, I have support. Pangalanan mo. Pati mga pangalanan. Diba? Pangalanan mo muna, ganyan. Sino yung 285 na yan? Diba, ikaw pa naman, si Tambi pa naman, parang mahilig doon sa mga manifesto, tapos pipirmahan ng mga kaalyado niya diba? Hilig siya sa ganun, ba't ayaw magsipagpirmahan ngayon? Ganon. And then, nauna pa yung report na si Doc Frasco, hindi pumirma. Diba? So parang feeling ko, bakit ka nauunahan ngayon ng merong mga hindi pumirma? Ibig sabihin, you're having a difficult time getting their support. Kung sino man yung nakasakay dun sa bangka mo, sa 19th Congress na todo suporta sa'yo, wala na sila ngayon. At least, hindi na ganun kadami na katulad nung And I think, isa sa mga pinakamalaking dagok kay Martin, kaya he is losing support, is because of Toby Chanco. Right. Yung mga exposés ni Toby Chanco. Ganon. Kasi Toby Chanco said, basically, hay nako, Tambi, yung mga pinagpapapangako mo dyan, hindi na yan approve ni BBM. Ganon. And basically, Martin Romualdez is getting support because nangangako siya ng kung ano-ano mga projects sa mga congressman. Which now, he cannot give because BBM said na hindi niya na-approve yun. Diba? So ngayon, anong bargaining agreement? Anong karot ngayon yung ibibigay ni Tambi, diba? Right. How about the Senate? How about the Senate presidency sa tingin mo? I think the Senate presidency is going to be more I think Cheese is going to have a difficult time na ma-maintain yung Senate presidency. I think it is going to be between Soto and Mig Subiri. Tama. Ako din, Subiri din ako I think more on Subiri ako. Kaya, di ba si Subiri, medyo, talagang tahimik doon sa debate, di ba? Si Mig Subiri? Si Mig Subiri. Yeah, well,
Oo. Well, Mig Subiri is, if I am Mig Subiri, yun talaga ang pinaka-prudent na gawin niya, maging tahimik, 'di ba? Kasi ano to be fair kay Mig Subiri he was able to really show independence nung siya yung Senate President. Yeah, he withstood the pressure of the People's Of the Initiative. House. He stood his ground. Oo. Kaya na it cost him the Senate presidency. Sabi ni Saidi, hindi marunong maging SP si Soto. Soto was Senate President already. Nag-SP na yan. Nag-SP na yan. Magaling din yan, ha? Magaling din yan. In fairness kay Soto, when he was a Senate President, he was able to steer the Senate Yes. he was able to steer the Senate well when he was the Senate President. Ayan. Yan ang sabi ni Darkness, why not make APC Senate President? Baka yun ang Alam mo, bargaining. baka pwede rin after what happened, no? After what happened, looks like he's also a viable candidate. Viable din. And considering his brilliance. Ganun. Tsaka yung parang he seemed to Yes. know how to balance. Right. Yung ganun. So baka thank you Darkness, ha. Hindi ko na consider si Alan Peter eh. Now I kind of sparked my imagination. Pwede, ha. Pwede. Pwede si Alan Peter. Pwede. Oo. Ayun. At least goods siya sa Malacanang, pero goods rin siya sa Duterte side, ganyan. But he's the kind of person who's also not going to compromise. Merong non-negotiable sa kanya eh. And may boundaries talaga siya. May boundary siya. Ayun. APC is Alan Peter Cayetano was a House Speaker, a former House Speaker also. Naghati sila ni Lord Alan Velasco. Lord Alan Velasco. Term sharing sila. Ayun lang. So I think baka tingin ko meron talagang push to really boot Cheese Escudero out. Hindi mga talagang yan yung first order of business, palitan si Cheese Escudero. Wala na si Cheese sabi ko nga nag-usap kami ng jowa ko earlier. Sabi ko si Cheese Escudero gusto niyang maging independent. Ang gusto ni Cheese Escudero in the future, maging Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang, he cannot execute it as well as Alan Peter Cayetano did. 'Di ba? Kasi yung the way Alan Peter Cayetano would balance his politics, yan yung gustong gawin ni Cheese eh. Gusto niya paglaki niya maging Alan Peter Cayetano. I'm so sorry. I'm so sorry. Masyado kang naging sobrang obvious na yung pagiging cupbearer mo, and hinubaran siya ng bonggang-bongga ni Amy eh. Hinubaran siya, he cannot go back to that. Masyadong makulay ang kanyang lengguwahe at ang kanyang politika. Klarong-klaro yung kulay niya eh. So, ang diskarte kasi ni Cheese Escudero is he wanted to keep independence, yung parang meron siyang mga banat na supportive kay PRRD, pero meron siyang mga banat na yun, so parang mag-iisip ka, parang kanino ba talaga to kampe, ganyan. And then ang promotion niya sa sarili niya, no, I am just independent, dun lang ako sa tama, kineme, ganyan. However, hindi nag-fly yung kasi when his back was push on the wall, nakita talaga nakampi siya sa nabata siya ni Sinabi talaga niya na I don't like VP Sara. Pero I'm doing this for Kailangan pa ba niya sabihin yun? True. Talaga. At saka yung yung parang yung kasi parang yung ginawa niya dun sa hearing ng foreign relations, yung siya yung nagsabi na no, they will attend, ganyan, they will attend. And I feel na parang siya yung nag-shield doon sa mga executive officials no, hindi magsipag-attend kayo kasi wala namang content. 'Di ba? Kasi wala namang magsipag-attend lang kayo kasi wala namang content, ganyan. Ayun. Parang ganun. Lang. Parang ganun. So, klarong-klaro na. I think Senator Bato and Amy Marcos was able to really unmask Cheese Escudero na mas importante sa kanya ang ambisyon kaysa sa independence. Tama. Ayan. Tama. Last topic ko yan, before tayo mag-end live, anong say mo doon sa mga nangyayaring kaguluhan sa California? Which one? Sa LA. Meron grabe ba? Yung oo, meron. Yung riots? Yung mga grabe to ha. LA riots. Di ba, mga
Ilan na ba? Ano na yung tinawag na ni Trump yung National Guards, no? Ah, To handle the riots. Hindi na kaya ng pulis eh, di ba? Ano yun, na talaga, ayan, ito. Sana meron tayong makitang mga ano yan, no? videos. Yun. Matindi na talaga yung mga Matindi nangyayari. na. Matindi na. Oo. Actually, America will implode, no? America will not be defeated by an external enemy. America will destroy themselves, no? From the inside. Yan talaga. At eto na nga, ayan, yung mga nasa LA at saka yung mga nasa California, may mga nakakausap rin kami na they do not want to go out anymore unless it is extremely necessary. Ayan. Tama. So, medyo, ano na talaga, ayan. Actually, brings back the memory of, alam mo naman yung LA, grabe yan kung magra-riots yan eh, yung mga about racism na riots noon, grabe yan sila, no? Kasi nga, melting pot yung LA ng mga immigrants eh. Andyan talaga yung concentration, no? Ng mga migrants. At legal, both legal and illegal, oh. Tingnan mo. Grabe yan sila. If they loot, nilulot nila. Loot talaga, oo. And this sprung from yung illegal migrant policies yata nito. Yun yung roots. Pagdi-deport, dinadakip at dinideport yung mga illegal migrants. Oo. So yun na yan, nakikita na yan, no? Eventually, it will spill over to Europe kasi ganun din sa Europe, Joey. Germany, France, and the UK even, parang may ganun na rin klaseng tension. So both Europe and the US will be facing this very tough crisis on illegal immigrants, no? This is also very alarming because the US is also dealing with two wars in the Middle East and in the Ukraine. So kaya medyo tahimik na rin sila dito sa China. Their hands are full. They have a lot on their plate. Totoo. Ayan, madami silang paglalampan. Ayan. So anyway, ayun. Actually, wala naman din akong masasabi dito kundi di ba parang popcorn. Let's see. Ay, ba popcorn? Ano lang tayo dito eh. Meron lang tayo dito eh. But the problem is maraming mga Filipino na yung mga virtual assistant. Kasi syempre yung mga client nila nasa LA, nasa US, sa California, ganyan-ganyan. Apektado. Ramdam na ramdam yung maraming Filipino sa California, Joey. The entire United States is about 3 million documented Filipinos and Filipino Americans and about 500,000 na undocumented. So you're talking about 3.5 million Filipinos and Filipino Americans, no? So ano din, nakakabahala din. Sabi ni Miss Fangirl, George Soros Open Society funded mga riot, pinapasakit nila ulo ni Trump. Possibly. Deep state operator yan si George Soros eh, noon pa eh. Ayun lang, okay. Well, anyway, Kuyang, maraming salamat sa pagsama sa akin sa live at sa 1,980 na viewer natin ngayon na nandito. Wow. Actually, between 1,900 to 2,100 yung consistent na nandito kanina, no? Simulang-simula pa. Sabi ni Dahoud, Just Egan daw nagsimula ng lahat, not true. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Wag na tayo mag-intrigahan. Leave the intriga to me dito sa city. Ayan. Pero hindi yan totoo. Huwag po kayo naniniwala. Hindi yan totoo. Ayan. Okay? At doon sa mga mag-i-insist na ganyan, sige, darating ang panahon, mag-aaway-aaway talaga tayo. Ayan. Joey, sabi ng friend ko sa DC na andun daw yung sa lugar nila. Tapos may mga Pilipino daw na green card holder na umuwi nga Pinas na hindi na nakabalik. Ayan. Okay. Wow. Anyway. Okay? Ayun. Anyway, siya. Sige na. Kuya, maraming salamat. See you next time. I hope dumalas-dalas ka sa live natin. At naghahatid ka pa ba ng umaga? Hindi na. Pwede ka na mapuyat. Ayan. Makaka-receive ka na ng link lagi-lagi. Ayan. Okay, don't forget to subscribe sa YouTube channel ko din, no? Nagla-live din ako doon, no? I-flash natin dito sa i-flash natin dito. EB. Ayan, paki-follow si Kuyang EB. Ayan, ito ang kanyang YouTube channel. Ayan, follow guys. Ayan, okay. Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you very much. Dapat pala, sorry. Sinama ko pala dapat yung mo, no?
yung information mo dito sa Keep Me Independent, yung details dito. Okay na. Hindi ko na-click Sa ko. susunod na. Sayang. Sa susunod Okay, na. well anyway, sa susunod. Okay. Alright. Thank you. Maraming salamat at maraming salamat din. Thank you, Kuya. Ayan. Maraming salamat din sa mga